Sinisilip na ng Bureau of Corrections ang record ni Mary Jane Veloso sa Indonesia para malaman kung kwalipikado siya sa Good Conduct Time Allowance. Umaasa rin si Veloso na bibigyan siya ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Joseph Moro. Matapos ang mahigit isang dekadang pagkakakulong sa Indonesia, walang kasing tangis ang bawat sandaling kasama ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya bago siya ipasok sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kahit naputol ang kanilang reunion, masaya pa rin si Mary Jane na may hiling ngayong magpapasko. Limang araw iko-quarantine si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center ng Correctional bago ilipat sa regular na selda. Gayunman, pinayagan silang sama-sama magdiwang rito sa Pasko. Kung yung buong pamilya po namin, kung pagbibigyan po kaming dumalaw, mag-ano po, exchange gift po, kaming mga pamilya po. Iba po yung saya ko ngayon kesa nung dumadalaw po kami kay mama. Dahil po ngayon po mas malapit na po siya kahit po araw-araw po namin dalawin, okay lang po. Sa airport pa lamang, sasalubong na sana ang pamilya ni Mary Jane. Pero nang lumpag ang sinakyan ng eroplano pasado alas 6 ng umaga, bigla siyang isinakay sa SUV at hindi nasilaya ng kanyang mga magulang. Masakit po loob ko at di ginawa nilang kriminal yung aking anak. Ano naman po kasalanan? Bakit di nila pinakita sa amin? Gusto po namin maakap siya. Alam naman kasi ng pamilya nila, alam nila through the lawyers na huwag nang pumunta sa airport dahil nga security issue, health issue. Kaya ganun na lamang kahigpit ang yakap ng mga magulang at kapatid ni Mary Jane na magkita-kita sila sa koreksyonal. Matapos ang 2 buwan, nakatakdang ilipat si Mary Jane sa maximum compound. Para yan sa sentensyang habang buhay ng pagkakabilanggo na ibinaba ng Indonesia dahil sa maletang may lamang heroin na ipinabitbit ng kanyang recruiter noong 2010. Ayon sa Department of Justice, bukod sa executive clemency, pwede rin kay Mary Jane Veloso ang parole. May technical working group na itinatag ang Bucor para pag-aralan ito at para malaman kung kasama sa kwenta ng GCTA ang mahigit 14 na taon ni Mary Jane sa kulungan sa Indonesia. Yun ang kagandahan ng GCTA. Hindi dadaan sa executive department yun. Oo, kasi pag na-compute, internally lang yun eh. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Nasa kamay naman ng Pangulo kung bibigyan siya ng executive clemency, pagpapalaya na walang kondisyon. Kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely titignan niya rin yung mga iba. Hindi siya masi-single out. Hindi como siya ngayon ang nasa limelight at siya ang issue sa kanya ang nandyan sa gitna na pinag-uusapan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Sugatan na isang lalaki matapos siyang gilitan sa videoke sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Halos maligo na sa sariling dugo ang lalaking customer sa videokihan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City sa Cebu. Ang lalaki na pagtripan umano ng isa pang customer ng establishmento. Ayon sa pulisya, mag-isa lang sa inuman ng biktima nang lumapit umano sa kanya ang 2 individual. Balik ning usa sa kaning suspect na to is pagbalik is nagdanag butilya, then gibunal niya ang butilya sa semento. Then matong naihait siguro ang kaning butilya untong gidunggab or habas na siya sa. Ayon sa may-ari ng establishmento, hindi naman daw nagtalo ang biktima at ang suspect kaya nabigla sila nang bigla na lang ginilitan ang biktima. Agad nilang isinugod sa ospital ang sugatang biktima. Parigla. Kay wala may altercation na nahitabo. And then pagkanta ng tawhana nga na nahitabo. Gibunalan ang ulo.
Sinusuri na ng pulisya ang kuha ng CCTV sa ibang establishmento sa lugar. Pero tiniyak nilang isolated lang ang nangyari. Natuwa lang is police presence yun, importante sa ato ang managikuan sa atong director nga kinahanglan karon may ngunarong panahon na daghan na mag-inom-inom, daghang party, atong paningkamutan gyud nga ma-prevent na to ang ngunanang mga insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sa dialogue po sa pagitan ng mga rice miller, trader, importer at ng pamahalaan, iginiit ng mga miller na hindi sa kanila nagmumula ang mataas na presyo ng bigas. Para po makatulong sa mga mamimili, magbebenta raw ang mga grupo ng mas murang bigas sa ilang pamilihan. Saksi, si Bernadette Reyes. Para mapababa ang presyo ng bigas, magbebenta na raw ng mas murang bigas sa mga piling palengke ang samahan ng mga miller, trader at importer. Ayon sa Intercity Rice Mill Owners and Traders Association, mababa ang benta nila ng bigas sa mga wholesalers at retailers. Kaya naman kaya raw nila magbenta sa mga palengke ng bigas sa halagang 40 hanggang 45 pesos kada kilo para may mabiling abot kaya ang mga mamimili. Let's do 40 muna. Kung sustainable siya sa 30, 36, 38, we will do it. Willing na makipagtulungan sa pamahalaan para magkaroon lagi ng mababang bigas na mabibili ang ating mga mamamayan. Ayon sa Department of Agriculture, ibibenta ang mga bigas sa pamamagitan ng kadiwa centers sa lalong madaling panahon para makatulong ngayong Kapaskuhan. Kasabay niyan, inanunsyo ng Bureau of Customs na bubuksan na ang mga bodega na pinasara kamakailan sa Bulacan. Binigyan ng BOC ng 15 araw ang 9 na pinasarang bodega para makapagsumite ng mga dokumento. Iniimbestigahan ng mga ito kaugnay ng mataas na presyo ng bigas at aligasyon ng smuggling. Nag-serve kami ng warrant, naghahanap po kami ng proof of payment of duties. In the meantime, since kailangan na ng bansa natin yung supply, murang supply ng bigas, bubuksan natin at ang sabi ko, imo-monitor ko na lang po yung labas ng bigas galing sa bodega nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 6 na natitira pang kaso kaugnay ng Coco Levy na isinampa laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at iba pa. Saksi, si Marie Zumali. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang huling 6 na natitirang kaso kaugnay ng maling paggamit di umano ng kontrobersyal na coconut levy funds laban sa pamilya Marcos at iba pang personalidad. Sa 42 pahinang resolusyon ng Sandigan Bayan, ibinasura nito ang mga kaso laban sa yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, dating Senador at kasalukuyan Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, mga tagapagmana ni Maria Clara Lobregat, Jesus Pineda at Cesar Zalamea dahil daw yan sa inordinate delay o labis na pagkabalam ng mga pagdinig na labag sa kanilang karapatan para sa mabilis na paglilitis. Bigo raw ang prosekusyon na simulan man lang ang paglalahad ng mga ebidensya at testigo mula ng isang pang kaso halos 4 na dekada na lumipas. Marami rin umanong mga pleading para sa hindi makatwiran na pagpapaliban sa pagdinig. Dahil dito, lumalabas na mawawala na ang lahat ng kasong sibil laban sa mga Marcos para mabawi sa kanila mga pondong iligal umano nilang nakuha sa pamamagitan ng Coco Levy Fund. Tumanggi na munang sumagot ang PCGG sa merito ng kaso dahil labag ito sa sub judice rule. Pero sa kabila ng pagbasura, hindi raw sumusuko ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan at kung sakaling di pa rin mapagbigyan, ay aakyat nila ang kaso sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Anti-Graft Court. The dismissal is with respect to certain individuals. But there are other defendants in the case. We are confident that we can still prove the other allegations in our complaint despite the dismissal of the case with respect to certain defendants. We are looking at certain angles which we will try to study and argue before the Supreme Court if the opportunity presents itself. Sa isa naman text message, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara, kumukonsulta na sila sa PCGG sa susunod nilang legal na hakbang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi.
Nahulog sa rumaragasang ilog ang dalawang estudyante habang tumatawid sa Barangay Pichon sa Caraga, Davao Oriental. Bumigay ang tulay na kawayan, kaya tinangay ng agos ang mga tumatawid. Nakakapit ang isang estudyante at isang lalaking umaalalay sa kanila. Pero ang isa pang estudyante tuluyang natangay ng agos. Mabuti at napadpad siya sa mababang bahagi ng ilog. At ligtas silang lahat. Natumba naman ang ilang puno sa bayan ng Boston dahil sa masamang panahon. Sa Mauban, Quezon, pinasok ng baha ang ilang bahay kasunod ng pag-ulan. Habang may naitala namang pagguho ng lupa sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Ayon po sa Pag-asa, ang Bagyong Kerubin na isa na lang ngayong low-pressure area ang nagpaulan sa Visayas at Mindanao. Gayon din sa Quezon Province na sinabayan pa ng epekto ng shear line. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.